Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, ginulat si VP Sara, ide-deport na sa China. Matapos di umanong mabulgar mga Chino pala ang mga backup niya sa pagpapakalat ng fake news kasi ayaw nilang ma-impeach si Duterte sa impeachment trial. Patong-patong na ang kaso niya, nabista pang may flood control din si VP Sara sa Davao. Panahon pa ni Duterte ang proyekto niya. Tapos siya pa tinurong mastermind sa confidential fund ni Acosta at Limuel Ortonio. Kaya kung hindi sila makukulong, sabay-sabay na lang silang ipapadeport sa China. Tara, panoorin natin to. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians? Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayo ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese-linked social media network pushing anti-Philippine, pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, mariresearch naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismong si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Okay. Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason? Pag-aralan po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent. Mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war. Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea? Unang-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gibo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gibo? And kung meron, gaano po sila kadami? Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gibo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gibo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.
Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, early this morning, she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court? Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. Ma'am, meron din siyang sinabi, sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong Okay, tugon? oo. May kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero, hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan. Aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,917 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon. Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng probisyon ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At
Makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limwell na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na, hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Limwell or Tonyo. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So siguro mas maganda sa ating Vice Presidente na aralin niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds? Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao. And the word scam? Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro, pagkatapos na yung desisyon, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya. Okay. Maraming salamat. Sorry, just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that? Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili? Kasi on the part of our President, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno. Okay. Follow-up ulit kay... Good morning, Yusek. Yesterday po, yung pila daw po ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman yung Hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila? Totoo po yan at yan din po ang nais ng Pangulo kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane
o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang hospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operations Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at Yakap Clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsasuffer ng leptospirosis. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hello, Yusek. Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE scheduled this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito? Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP at yan po ay napag-usapan pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpopostpone ng barangay elections. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution? Actually, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at lumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So, kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po. Ma'am, balik lang po ako dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year. Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkulan po sa pagbibigay ng scholarship ay nandyan din po ang DepEd.
CHED at ng TESDA. Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung yung NTA po next sa 2027? Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli, gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Leni Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times. Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po? Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition, the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So, as ASEAN Chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So, dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth. Ma'am, follow-up po. Nasa na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November? Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa at ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detalyeng ito. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali? Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon wala pa po. Thank you po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante Tonight. Good afternoon, Yusek. Yes po. Yusek,
Ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the Expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito? Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens dahil yan naman po ay talagang kailangang maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang ARTA nga ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at naka-schedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ng pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangang patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, follow-up lang po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control bilang most discussions are centered around social media and its impact? Pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril. Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open. Pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging probisyon patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo. Yusek, my question on Pax Silica. US hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant US an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung Pax Silica and Canada is also a long-time ally of the US, what safeguards do we have that they will equally respect our demands? Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidihado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa nating Pilipino. Ma'am, napansin ko lang na gamit nyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Leni Robredo. Kasi po siya yung nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF nang hindi namumulitika. So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Leni? Lahat naman po sa paningin ng Pangulo. Lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo.
So doon lang sa mga obstructionist lang naman nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo tuturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado. Mas pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsulong sa mga hakbang upang palawakin ang akses ng taumbayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ang hangaring ito ng Pangulo ay bunga ng matagumpay na lagdaan ng kasunduan kahapon, August 25, sa pagitan ng St. Luke's Medical Center at ng PhilHealth na naglalayong mas gawing accessible ang healthcare services sa mga pribadong ospital. Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kung ma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa. Bilang bahagi sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa DOST scholarship programs sa ilalim ng panukalang 2027 National Budget. Sa nasabing halaga, 7.55 billion pesos ang mapupunta sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships at specialized training at 1.12 billion pesos naman ay ilalaan sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang sa programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa. Mas marami ito ng 2,407 kumpara sa 65,097 scholars noong 2026. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng Pangulo ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mahalagang papel ng Filipino scientists, researchers at innovators sa research, innovation policy making, national competitiveness at pagresolba sa mga pangunahing hamon ng bansa. Mas maraming kabataang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng STEM at maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists at innovators sa Pilipinas. Kaya sa ating mga kabataan, inaanyayahan po kayo na mag-apply for scholarship. Kailangan po kayo ng bayan at laging mag-aral. Yan lamang po ang nais ng Pangulo. At bago tayo magtapos ng ating press briefing, tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagamit ang kakayahan at kahusayan para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para magsilbing mastermind sa pagpapayaman ng sarili. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.